Hello mga ga o mga palangga. To this video ay gagawa po tayo ng 2 cups na harina ng shakoy or pelipet. At samahan na din natin yan ng twist ng donut. Masang mano-mano pero ba't napakalambot? Kaya wag na nating patagalin ito. Simulan na po natin. So dito ay kailangan lang po natin ng 2 cups ng all-purpose flour. Kung walang all-purpose flour, pwede na rin yung bread flour. At maglagay lang po tayo dito ng 1 teaspoon ng yes at haluin lang po natin yan. At maglagay lang po tayo dito ng wheels sa gitna. At maglagay po tayo dito ng 3 tablespoon ng sugar. Pwedeng gumamit ng white sugar. At lagyan lang natin ito ng maliit lang na itlog. Small sizes po itong yung ating itlog. 1 tablespoon ng mantika, 1 teaspoon ng vanilla, at 1/2 cup na tubig. Pwede talaga tayong gumamit dito ng evaporated milk imbis na tubig. And then tunawin lang po muna natin yung ating asukal bago po natin dito unti-unting basain yung ating harina. Ayan, at ilagay na po natin dito yung 3 tablespoon po natin na margarine. Dito sa ating margarine, pwede talaga kayong gumamit ng pure butter or di kaya butter compound. At i-mix lang po natin yan hanggang sa mag-well combine at nang mawala na yung mga hulo harina. Ngayon ay gagamitin po natin yung isa pang paraan sa pagmasa ng mano-mano. Kung matagal ka ng followers ko ay nakikita mo na yung mga video po natin na yung pagmasa ko ng mano-mano ay diretso ko na po, hindi ko na po pinapahinga. Minasa ko lang ng 10 to 15 minutes at diretso ko na yan pinutol. Malambot naman pero itong video natin ngayon ang gagawin po natin ay masahin po natin ito ng mga 30 minutos. At kailangan po sa loob ng 30 minutes ay mabilis ka po nitong magmasa, mabilis kang maghampas tulak ng ating dough. Kung gusto mong magpapawis, ito pong gagawin mo mga palangga. Ayan, kahit matagal na po tayong beaker at halos kada araw na po natin itong ginagawa ay hindi pa rin maiwasan na may makalimutan po tayo sa ating mga ingredients. Ay ito po, nakalimutan ko po yung ating asin. Hindi pwede na wala itong asin. Kaya naglagay po ako diyan ng 1/4 teaspoon ng ating iodized salt at tinuna ko lang din ng 1/4 teaspoon ng ating tubig. At masahin talaga natin ito hanggang sa makuha talaga natin yung pino ng texture ng ating dough. Pakiramdaman po talaga natin yung ating dough kung pwede ba tayo ditong magdas ng konting harina. Kung kaya lang naman na hindi na tayo magdagdag ng harina ay huwag na po. Huwag na po tayong magdas para po yung ating dough ay hindi po maging matigas. Kung magdas man po tayo ay kunti lang po talaga. Ayan po, nakikita nyo naman yung naglagay po ako ng harina, kunti lang po ho yan. At isang beses lang po akong nagdas ng kaunti lang po na harina para pangtanggal lang po ng kaunting lagkit ng ating dough. At siyempre, cut lang po natin yung ating video kasi yung 30 minutes po natin na pagmasa dito ay siyempre mahaba na po yung ating video kung hindi po natin ito i-cut. Sa loob ng 30 minutos mga palangga, ito na po yung ating dough. Ayan, napakakinis na yung ating dough at hindi na basta-basta napuputol yung ating dough. At i-rest muna natin yung ating dough dito sa ating bowl ng mga 1 oras or higit pa. Depende din yan sa yeast na nilagay natin hanggang sa mag-double sizes lang po yung ating dough hanggang sa ito'y umalsa. Kayo nang maglagay ng minuto sa pagpaalsa nyo dito kasi depende yan talaga sa brand na nilagay po natin na yeast. Ayan, after 1 hour and 25 minutes, ito na po yung aking dough. Umalsa na po siya mga palangga. Kuhanin lang po natin yung mga air bubbles. Idiin lang po natin at saka putulin po natin na naayon po sa gusto po ninyo na putol. Kayo nang bahala kung ano kalaki, kung ilang gramo pong gusto po ninyo dito na putol. Yung aking dough na ito ay putol ko po ito sa 35 to 38 grams. At pwede talaga ninyo itong gawing pangnegosyo ha. Kung gusto po ninyong gumawa dito na pangnegosyo ay bisitahin nyo lang po yung ating page. Andun po yung ating recipe ng pangnegosyo po dito or yung 1 kilo, 3 kilo. Basta andyan lang po sa ating page. Marami po kayo diyang mapagpilian. At kailangan po ay higpitin lang po natin sa pagkapigura yung ating donut. At yung ating pilipit ay pinahaba ko yan muna bago ko yan pilipitin or ilumbid-lumbid. Lumbid-lumbid po yung tawag doon sa amin. Dito sa amin, yung tawag dito ay bichokoy. Minsan pilipit din. Minsan meron ditong tumatawag na shakoy. Marami talagang pangalan ng tinapay na ito. At itong isa ay siyempre donut. Wala na itong ibang pangalan. Yung may butas sa gitna, donut. Sa 2 cups po natin harina, ay gawin na po natin itong donut at gawin ding pilipit. At pagkatapos palambutin muna natin yung ating donut bago po natin ito butasan kasi ayan, matigas pa yan. Ayan, pagkalipas ng mga 20 minutes or 30 minutes ay pwede na po nating butasan yung ating donut, malambot na po. Sa 2 cups po natin na harina ay nakagawa na po tayo ng 16 pieces sa tag 38 grams.
Medyo lumalaki na siya. At palsahin lang po natin ito mga palangga ng 2 hanggang 3 oras. Depende din sa ating room temperature at depende din sa brand ng yeast na ginamit po natin. At ayan, itong aking donut pagkalipas ng 3 oras ay ito na po siya. Medyo malaki na, ay lutuin na po natin ito sa mainit na mantika. At nang uminit na yung aking mantika ay simpre pinahinaan po natin ang apoy ng ating kalan para hindi mabigla at nang hindi din masunog yung ating donut. At para hindi po talaga dumikit sa ating plansa yung ating dough, para madali lang po nating maiangat, madali lang po natin tanggalin, ay kailangan po ay lagyan po natin ng kunting harina yung ating plansa or di kaya banyahan po natin ito ng shortening. Ayan, kahit medyo mainit pa ay pwede na po nating lagyan ng asukal, puti na asukal lang po yung coating po natin dito. Ayan, sulit naman yung 30 minutes natin na pagmasa at yung sakit ng braso, sulit naman kasi ayan po, napakalambot ito mga palangga. Sana may natutunan at sana ay nagustuhan po ninyo yung ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!